Tropical depression na may international name na Nuri ay nanatiling nasa baybayin ng Palau. At nanatiling ang trough nitong si Tropical Depression Nuri nagdadala pa rin ng malawakang ulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Northeasterlies nagdudulot pa rin ng ilang maulap na panahon sa ilang bahagi ng silangan ng Nodo Luzon. Nalalabi sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, kabilang na ang Central Luzon hanggang Metro Manila, magiging katamtaman, medyo maaliwalas at maulap na panahon. Nalalabi ng South Luzon at Visayas hanggang Mindanao, magiging katamtaman din pero maulap at mga isolated rain showers ang inaasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Ang oras sa ating Boss Web ngayong magtatanghali na ay alas 11:53 na ng magtatanghaling tapat. Maaraw pero magiging maulap pa rin tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon pero magiging mas katamtaman at maaliwalas sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon, kabilang na ang bandang Zambales, pataas ng Pangasinan at Ilocos Region. Samantalang sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, bunsod pa rin na may umiiral na northeasterlies at sa lubungan ng bandang nakakalusot na easterlies dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, nagdudulot ng maulap na panahon at may mga isolated din na tsansa na maliitang mga pag-ulan. Base na rin sa ating Doppler radar imagery na inayos na natin. Inayos na natin yung script kahapon. Okay na po siya. So makikita niyo na po yung active ng Doppler radar at nakumpuni na rin po natin. So makikita na natin yung actual na animation ng Doppler radar. Makikita po natin ay ilan lamang sa mga water vapor ang namamataan natin dito sa bandang silangan ng Nodo Luzon. Wala masyado sa may bandang Visayas at Mindanao na dapat sana ay malawak na nadidetect yan ng ating Doppler radar. So sa hindi malamang dahilan hindi natin nakikita. Although sa satellite imagery naman ng CIMMS, kung titingnan nyo po, ay nagiging maulan ang parte po ng Eastern Visayas at Mindanao. So take note na lamang po yan mga folks. Pero at least active na po yung ating Doppler radar maging sa ating dashboard. So wala na po tayong problema na namomonitor ang mga precipitation rate at yung tsansa ng pag-ulan. So wala tayong makikita masyado sa Metro Manila. Mga ilang maulap lamang, gloomy haze na panahon. So wala tayong na-expect na lightning strikes, aktibong lightning strikes. Malamang dyan lamang yan sa may bandang katimugan ng bansa na matatanaw po natin. So naasahan po natin yan na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms typically dyan sa malapit sa Eastern Visayas at Mindanao areas, na kung saan ay nadedetect ng ating lightning detection, although napakalayo naman ito. Yan. So wala masyadong lightning strike tayong nadedetect so far. Kahapon lang medyo merong malapit dito sa amin sa Caloocan, pero sa ngayon wala tayong nadedetect na active lightning strikes. Sa ating thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa, nakataas pa rin sa Mindanao ang mga pagkulog at pagkilat. So expected ang mga pag-ulan din ha. So titingnan natin sa thunderstorm advisory sa Mindanao, nakataas sa most of Misamis Oriental, Cagayan de Oro, kabilang na Misamis Occidental, Lanao Region, Bukidnon, Cotabato, pababa kasama ang ilang bahagi ng Davao del Sur at Davao Occidental, typically bandang Katpatagan na yan, Kiblawan, Santa Maria, pababa ng Jose Abad Santos. Damay din ang dulo ng Sarangani. Nakataas din ang expected warning ng thunderstorm watch dyan sa Sultan Kudarat, hanggang dyan na yan sa bandang Bagong Bayan, Palimbang at Lebac. So nakataas ang thunderstorm watch po dyan. Expected. Ang mataas lamang daw, according dito, yung expected warning ay dito sa bahagi po ng bandang Bukidnon area. Yan, medyo mataas po. Medyo darker po yung shade niya. Ibig sabihin, medyo mas mataas yung expected ng localized thunderstorms po. So, take note yan. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at few clouds ang umiiral. Medyo nagwi-windy tayo ha. So, pumapalo yung maximum sustained wind na 24 km per hour. At bumubugso ng at least 52 km per hour as of 11:14 AM ngayong umaga ayon sa aking weather station dito sa Caloocan. So take note siya na ha mga folks, mag-ingat na lamang po lalo sa may baybayin sa silangan ng bansa. Expected din ng maalon na karagatan.
Sa lowest temperature na naitala na weather station kinyanang 6:13 AM, pinakamababa kami muli sa 22.6 degrees Celsius. So medyo guminaw kagabi hanggang madaling araw ng pinakamababang temperatura na naitala ng aking weather station. Kahapon, pinakamataas na 32.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:08 PM. Ibig sabihin lamang, mababa ang naging heat index namin sa Caloocan at 37.3 degrees Celsius. So wala pa rin tayong inaasahan na init pandamaha dahil bumalik po yung northeasterlies o yung manipis na amihan. Kaya mapapansin natin dito sa ating heat index halos napakababa lamang ang forecast ngayong araw. So sa init factor kahapon mula sa data pwede pag-asa halos wala rin. Pinakamataas na ang 34 to 35 degrees Celsius heat index dahil po sa northeasterlies surface wind flow. So may pahabol pa itong ating amihan kaya bumaba pa rin ang ating heat index. Yun. So, antayin natin at mga panghuling bugso yan ng amihan dahil inaasahan natin mga bago nga po mag-vernal equinox talaga, nina-expect na natin doon na talaga matatapos o magsisimula ang hot dry season talaga. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro pa rin sa may pinakamataas na air temperature na 35.6 degrees Celsius. Sa lowest naman sa Baguio, 13.4 degrees Celsius, naginaw pa rin sa kanila ha. So medyo maginaw-ginaw pa rin dyan sa Baguio, lalo na pagdating po ng gabi. At sa Iloilo naman, ang Zamboanga Peninsula, nakatotal sila na 31.8 mm na total rainfall. Mapapansin nyo, kalimitan, bandang Visayas at Mindanao pa rin ang nakakaranas ng mga pag-uulan. Meron tayong space weather status, unsettled naman ito, so minor po ito. Tingnan natin kung ilang araw ito tatagal. Nakataas as of 10:57 AM, oras dito sa atin sa Pilipinas, ang KP4 index expected na geomagnetic field. So, meron siyang warning condition of persistence, although minor, 65 degrees geomagnetic latitude lamang ito. So, most probably, northern summer, southern pole lamang makakaranas nito. In 3 days, KP index breakdown mula kay NOAA ay by March 13, posibleng magkaroon ng G1 o active na geomagnetic field na KP index of 5. Pero, between ngayong araw hanggang bukas po, mukhang wala naman tayong inaasahan na mataas na geomagnetic field. So, minor lamang to, exact lamang by March 13 po ha. At wala naman tayong naka-alert na solar radiation, maging ang radio blackout, napakababa lamang ang pinapakita nito in the past 24 hours. So, meron tayong solar wind, malakas po ito, na at least above normal speed. Yan, umaabot ng 536 o higit pa na kilometer a second yung maximum velocity ng solar wind. So, makikita natin, medyo mataas ang ating sunspot at 71, pero sa ating actual lang haring araw, hindi naman nakatutok sa Earth ang most of sunspot. So, medyo safe tayo ng konti. Wala tayong masyadong problema. Pero sa forecast, inaasahan nga po natin in 3 days, meron tayong at least hanggang KP5 na G1 geomagnetic storm. At wala naman tayong masyadong problema sa X-ray flux. Wala tayong proton flux. So, medyo magaan-gaan lamang yung magnetosphere impact. So, wala tayong gaanong problema. Medyo meron lamang na auroral event na makikitaan sa North Pole and South Pole dahil sa medyo merong unsettled nga po. So sa TEC ionospheric range, medyo moderate po, around 70 MHz yung ating total electron content. So medyo magkakaroon tayo ng bahagyang problema sa ating radio transmission. Mababa naman yung degraded frequency, so walang gaanong concern masyado. Maliitan lamang ang posibilidad na magkakaroon ng interruption sa mga radio transmissions. Sa ating outside humidity, meron tayong pa-dryer na naman na humidity na 68% at atmospheric pressure na 1,009 hectopascals and mabagal ang pagbaba nito since last hour. Yung pagtaas ng outside humidity, 1% lamang ito. Sa ating high tide, low tide status, pa-high tide pa lamang po tayo. So double check natin yung status ng ating sea level. Yan. So mukhang wala namang aabot pa rin sa 1 meter mahigit, pinakamataas ngayon ngayong mga bandang alas 2:33, mga 0.9 meters ang pinaka-highest po na sea level. So walang masyadong matinding high tide na lalagpas ng 1 meter, pero yung pag-alon po ha, sa silangang baybay ng ating bansa gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height po. So sa significant wave height natin ay at least mataas pa rin ang pag-alon sa extreme node Luzon, pumapalo pa rin sa hanggang 2.5 meters. At sa silangang bahagi ng ating bansa, maabot at least 2 meters to 2.5 meters din. Yan o, mga 2.5 meters pataas. So medyo ingat po sa mga papalaot sa silangang bahagi ng bansa.
kabilang na dyan sa may bandang Ilocos region po. Mataas po yung alon natin dyan dahil sa lakas po ng northeasterly surface wind flow na nagpahabol pa. Yan. Within 24 hours po ang itatagal nito, and then by the next 24 hours, posibleng humina rin kaagad ito. Ayan, makikita natin, huling bugso ito hanggang bukas po yan ng madaling araw. Yan. Sa silangan naman, dahil may presensya nga po ng circulation dito ni 95W, kaya medyo mataas po ang alon natin na pumapalo at least 2 meters to 2.5 meters at maaaring umabot pa ito ng 3 meters. So medyo delikado sa silangang bahagi ng Eastern Samar, Eastern Mindanao at Southeastern part ng Luzon. Alalay na lamang lalo na yung mga maliliit nating mangingisda na pumapalaot ngayong araw. So sa mga kababayan natin sa Albay, gusto nilang mag-report ko yung status ng kanilang bulkan, Bulkang Mayon. Meron tayong moderate thermal anomaly kasi. So as of kahapon, ang patuloy pa rin ang lava effusion ni Mayon Volcano po, at meron siyang recorded na 202 volcanic earthquakes at 361 rock falls and 14 pyroclastic density po. So napaka-agresibo, napaka-unrest pa rin itong si Mayon Volcano. Ingat pa rin po. Meron siyang SO2 emission na 3,551 tons a day at mataas ang kanyang plume emission na 750 meters. Patimog pa-southward yung drift ng daos-dos ng kanyang plume dahil sa tangay ng hangin. So makita natin ay sunod-sunod po yung inflation at yung kanyang activity, volcanic activity, lalo na dyan sa may bandang sa side po ng bandang Buhian o Tambo, Basag, yan, medyo mas active po dyan ang volcanic activity. So, alalay na lamang po yung pinaka-location niyan, at patuloy pa rin yung hazard na always na naka-warning po delikado pa rin po lumapit sa within 6 km radio permanent danger zone po. So, alam na po natin ang gagawin po dyan dahil lagi po aktibo ngayon si Mayon Volcano. Sa atin namang thermal anomaly ay nakasamoderate pa rin at ang kanyang variable radiated power so far ay nasa 11 megawatts po ito. So medyo moderate lamang, pero mula nung nakarang araw ay sunod-sunod po yung pagiging moderate na naman niya. So patuloy pa rin ang kanyang fire detection. Medyo aktibo pa rin yung kanyang fire detection. Sa ngayon walang data si NOAA. Pero makikita naman po natin na sobrang aggressive pa rin po ng bulkan na ito. Yan, medyo kinukumpuni pa rin ni CIMMS yung volcanic cloud imagery nila. So wala tayong idea sa kanyang data kung okay na po ba. Mukhang wala pa. So tingnan na lang natin. At abangan na lang natin yung updates niyan. Pero makikita natin moderate yung kanyang thermal anomaly. So medyo delikado pa rin talaga itong si Mayon Volcano. So balik tayo sa ating dashboard. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:06 AM at lulubog po ito mamayang hapon at 6:05 PM. At moonrise and moonset, magmo-moonrise po ito kanina 12:44 AM po. So papalubog pa lamang po ito ngayong tanghali 11:08. Ngayong mag-uumaga na, kakalubog pa lamang at negative 12 degree. So kakalubog pa lamang nito kanina 11:08 AM. Magmo-moonrise pa lamang po ito bukas sa po ng madaling araw 12:44 AM naman ito magmo-moonrise na. So moderate po ang ating air quality 57 index. As usual po yan pag may thermal inversion. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa atin namang local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday ay magiging cloudy tayo, pero medyo masikat ang araw natin despite na medyo cloudy tayo sa bandang hapon po. Bukas merong 19 to 20% chance daw na ulanin kami. Posibleng hindi dito sa amin, maaaring sa Karatig Metro Manila, magiging partly cloudy daw bukas. Ngayong araw medyo maaraw-araw po. So medyo maaraw-araw po, at mapapansin naman natin ngayon ay maging sa ating live CCTV snapshots. Medyo umaaraw-araw tayo, pero nagiging mostly cloudy rin tayo. So madalas lamang magiging maula, pero madalas din nagkakaroon tayo ng medyo hot humid na panahon po. So take note dyan, magdala po ng payong just in case, lalo na sa mga nandyan sa katimugang bahagi naman sana patuloy na nakakaranas ng maulan na panahon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang kaulapan na ito, most of eastern sections ng ating bansa. At dahil sa may northeasterly surface wind flow tayo sa Bahandang Luzon, magiging maulap po tayo sa bandang Cagayan Valley
pero maaliwalas pagdating sa bandang kanluran ng Ilocos Region, pababa ng Pangasinan, Central Luzon, maging sa may bandang boundary po ng Bulacan. At papasok ng Metro Manila at most of Calabarzon area, magiging partly cloudy to sa mostly cloudy lamang tayo. Pero mostly moderate po ang panahon natin. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang kaulapan. So maliliit ang mga potential ng pag-ulan, kabilang nasa ilang bahagi ng Bicol Region, pero magiging mas mostly cloudy na tayo pagdating ng Iriga, papasok ng Legazpi at Sorsogon po at Catanduanes. The rest ng buong Southern Luzon, magiging maulap tayo sa may bandang Masbate, Burias Island, at katamtaman sa may bandang Romblon, Marinduque at Mindoro. So medyo magiging mas maaliwalas pero magiging mas mataas ang air temperature ninyo dyan. Sa bandang Palawan naman, magiging moderate ang panahon natin. Magkakaroon lamang tayo ng mga ilang moderate o some heavy rain showers sa dulong-dulo po ng Batarasa hanggang Balabak po. May mga moderate to heavy rain showers po tayo dyan. Dahil may surface trap nga po sa may bandang Bolineo, asahan ang moderate to some heavy rain showers. Localized thunderstorms pa rin ang inaasahan sa bahagi nga po ng Visayas area. Kabilang na ang Eastern, Central at bandang Panay Island at bandang hilaga ng Negros Region. Pagitan po ng Cadiz, Bacolod, Escalante at San Carlos po. Maulap po tayo. Expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms po. Nakataas ang forecast po dyan. Pero generally, nagiging moderate din ang panahon sa inyo. Nagiging maaraw. So expected din ang hot, humid na panahon paminsan-minsan. At bandang Mindanao naman, magiging mostly cloudy po tayo. Most especially Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Nakakaranas ng trap nitong C95W. Na nagdadala po ng mga moderate to heavy rain showers po most eastern sections ng Mindanao. So damay na ang bandang City of Davao at binanggitan natin kanina, kabilang na ang Cotabato hanggang pababa nga po ng Davao Occidental. So damay ang ilang bahagi ng BARM, Sorsogon area, kabilang na ang South Cotabato at Sultan Kudarat. Expected ang localized thunderstorms sa mga nabanggit natin, kabilang na ang Bukidnon hanggang Lanao region po. So mostly cloudy po tayo, madalas. Diyan, kabilang na ang Surigao Region o buong Caraga area na makakaranas ng mas maulap na yung papawirin na may mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain. Clusterized heavy rain showers po. So, makikita natin sa water vapor po, mataas ang water vapor bandang Mindanao area po. So, maliwanag po na mataas potentially na mga heavy rain showers sa may bandang Mindanao. Kitang-kita rin maging sa CMS Doppler na ating ginagamit po mga folks. So, diretso agad tayo sa ating binabantayan na tropical depression na may international name na po na Nuri. As of 8 o'clock AM pa lang po yung data nito na may central air pressure na 1,001 hectopascals. Pasok na talaga siya as active tropical cyclone na may maximum sustained wind na 56 km per hour at bugsong 72 km per hour. Kung susundin naman natin ang calculation ni Pag-asa, nasa around 70 km per hour na po ito. So lumalabas mga around 85 to 90 km per hour naman ang bugso. Papasok na ito halos pa-tropical storm. Kung susundin natin yung 10-minute average ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So, yung 1-minute average, yung 10-minute average na susundin natin dito, base sa 1 minute niya, ay 49 km per hour po ito under Tropical Depression category at bugsong umaabot ng 64 km per hour. Kumikilos pa rin ito pa northward sa almost bibilis ng mga around 22 km an hour. So medyo magulo lamang ang pagkilos niya dahil yung kanyang environmental steering, napipiga siya ng high pressure ridge dito at yung horizontal easterly trade wind sa kanya. So napipiga siya, medyo nahihirapan siya ngayon kumilos pahilagan silangan. Pero maliwanag pa north eastward ang nagiging kilos niya. Yan, makikita natin dito pa north eastward po base sa galaw ng kaulapan nito at yung kanyang centroid. Yan, ito po yung kanyang actual floating satellite imagery. Yan, makita natin ito yung centroid niya. Ayan o, makikita niyo po, pahilagan silangan ng kilos niya, pa northeastward, pa ganyan. Napipiga siya ngayon ng ridge of high pressure area dito sa itaas. At yung easterly trade dito sa may bandang silangan nito na environmental steering, napipiga siya, nako-compress siya, kaya medyo nahihirapan ang pagkilos niya habang kumikilos pa hilagan silangan. Pero expect po natin na habang lalapit ito naman ng Guam, unti-unti malulusaw din kagad. Malakas po yung ridge of high pressure area sa area na yan. So nakita na natin kahapon yung simulation niya. So as of 8 o'clock AM, yung kanyang distansya, sukatin natin para malaman natin yung actual na measurement. Ang pinaka-reference point natin ang bandang Surigao region
Nasa layo itong 1,214 km east ng Surigao del Norte sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Malapit ito sa may bandang Palau. At patuloy nga po itong kumikilos na pa-northeastward. So, natiling walang banta na ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero gaya na sinasabi nga po natin, yung kanyang surface trap, nitong si Tropical Depression na si Nuri o 95W, ay magdadala po ng malawakang pag-ulan pa rin yung kanyang outer rain trough dito sa member ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Nagpapang-abot po dyan. Kaya despite na hindi siya banta, yung mga pag-ulan naman ang magdadala nito ng mga pag-ulan dito sa nabanggit natin sa Eastern Visayas at most areas ng Mindanao. Kasi nadadrive in niya po yung maulap dito na may dalang water vapor na tutulak ngayon ni Nuri patungo dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So makakaranas tayo ng malawakang pag-ulan po dyan. So yun po yung ating analysis ngayon tungkol dito kay Nuri. At mula naman sa ating Tropical Cyclone Track Combination, wala pa namang forecast o data mula kay Japan Meteorological Agency. Pero malinaw naman po dito sa simulations, meron na po kay DeepMind AI at Joint Typhoon Weather Center. Kaya activate natin kay Joint Typhoon Weather Center. Yan, so ito po yung forecast track ng data feed Joint Typhoon Weather Center. Pa-northeastward po ang kilos niya, papunta dito sa direksyon ng Northern Mariana Islands. Makikita niyo po, within 55-hour period, unti-unti rin kagad siyang hihina. Pagpalo niya ng tropical depression at halos magto-tropical storm, bigla rin agad itong babalik sa pagiging tropical depression until na ito'y magiging remnant ito, pagtawid dito o paglapit sa may bandang Northern Mariana Islands. Pinaliwanag na natin yan dahil po sa ridge of high pressure area sa itaas niya. So, sa ngayon ay naririto pa lamang kasi sa aming bandang Palau, northeast ng Palau, kaya medyo active pa rin yung kanyang sirkulasyon. Although, mabilis din ang paghina nito within 55-hour period. Mula sa spaghetti model charts natin, mapapansin natin may maliit na posibilidad ito na maabot sa pagiging tropical storm. Pero sa ngayon, within the next 24 hours, mananatili pa rin daw ito as tropical depression category. Yan. Within 24 hours, around 48 to 44 kilometers per hour yung kanyang maximum sustained wind. So, mukhang mananatili pa rin ito sa pagiging tropical depression. Yan. Ito, medyo may errors na lang dito by the next 3 days to 4 days. So, titingnan muna natin by the next 24 hours na is mas close sa accuracy na nasa 51 kilometers per hour, almost malapit. Almost magto-tropical storm pero nasa boundary pa rin ito ng tropical depression category. So, magme-maintain siya as tropical depression category. Kung susundin kasi natin yung 1 minute average, tropical storm category siya. Pero ang pinagbabasehan kasi natin ay yung 10 minute average na computation. So, kay DeepMind AI po, kung sisilipin natin, yan. So, makita natin tropical depression din yung kategorya niya. Hindi nakikitaan na aabot ito sa tropical storm category as of this time. So, lumalabas hanggang yun lamang yung aabutin niya. Hanggang tropical depression lang. Sa ngayon, ang nakikitaan na magiging kilos pa rin ito o yung lakas ng hangin niya. At gradually, within 55 hours, pahihinain din kaagad nito dahil sa presensya nga po ng malakas na ridge of high pressure area dito sa hilaga ng Northern Mariana Islands. Kung pagbabasahin natin ngayon ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa simulation ng computer models ng GFS at ibang weather agencies, mapapansin natin na agad-agad ding malulusaw within 55-hour period itong si Nuri o 95W po. Pagtawid niya dito sa bandang Northern Mariana Islands po dahil sa lakas po ng ridge of high pressure area dito sa hilaga. So, yun po, mukhang panandalian lang ito malamalagi dito sa may bandang Pasipiko natin, itong bagyong ito. At magdadala lang o mas maapektuhan lamang ang bahagi na ito ng Guam at Northern Mariana Islands. Ang maapektuhan lang sa Pilipinas, yung kanyang surface trap lamang na daladala. So, mula rin kay ECMWF, ganun din. Malulusaw din kaagad ito, magiging tropical depression by the next, within the next 48-hour period. Then, agad-agad din itong magiging remnant pagdating dito sa may bandang Northern Mariana Islands. So, expected ahead of time nito, mga March 13 to March 14 na po yung validity ng forecast na ito. So, yun po, wala talaga siyang banta sa bansa. At mula sa global spectral model natin, makita natin hindi ito papasok ng PAR and then bigla itong tutunawin ng ridge of high pressure area
paglapit niya dito ng bandang Northern Mariana Islands. So walang masyado tayong concern. So mataas pa rin po siya. Ayan, naging aktibo pa siya panandalian, and then by March 13 to 14 dito na unti-unti hihina at malulusaw na rin din kaagad po. So yun po yung pinaka-sequence ng pinaka-forecast niya base din dito sa ating mean sea level pressure mula sa global spectral model. So sa mga West Pacific Basin, ito na po yung mga empirical forecast niya. Recognized na po as tropical cyclone. And then yung ating latest global traffic hazard po by the second week to third week po ay makikita natin medyo magiging below average rainfall na po tayo. So mukhang dito na nga po talaga papasok ang talagang tag-init na natin. Dahil sa ilang bahagi ng bansa ay nag-a-above average temperature probability na sila. Ayan o, taas na po yung alinsangan dito. So mukhang tumataas na po yung temperatura natin dito. So yung pagbaba na po ng average rainfall natin, senyalis na talagang papsok na tayo sa hot dry season na. Starting mga March 18 to March 14, which is ito na yung pagpasok ng vernal equinox natin o yung talagang pinaka starting ng ating hot dry season, lalo na pagpalo po ng March 20 o March 21 po. So maliwanag po yan mga folks. And then by the last third week to last week po ng March ay tuloy-tuloy na tayong magiging mababa ang average rainfall natin. So dito usually nagiging hot dry na po talaga tayo at tuloy-tuloy na magiging alinsangan na tayo starting March 25 hanggang sa huling araw ng March. And then dito na natin mararamdaman ang mas maalinsangan panahon na po. So starting po yan ng third week hanggang huling linggo ng March. Kailan ba talaga yung sa mga nagtatanggol muli, kailan ang vernal equinox natin? Ang vernal equinox natin o start ng ating hot dry season talaga ay March 20, eksakto 10:47 PM na po. So ito po yung oras natin sa Pilipinas. Yan. Ito yung ating apat na season cycle natin taon-taon sa Pilipinas. So kung susundin natin yung apat na seasonal cycle natin sa Pilipinas, ang start ng ating hot dry season natin ay March 20, 2026 na po. Yun. Then summer solstice na po, yung which is yung pinaka-high peak ng ating tag-araw ay by June 21 na po. Ito na yung pagpasok na po ng tag-ulan natin sa Pilipinas. Pero dahil sa climate change, halos kahit June na po, patuloy pa rin tayo nagiging maalinsangan pa rin. Kaya lang, madalas-dalas, nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan po dyan. Dahil dito na nagsisimula yung pagdaloy ng southwesterly surface wind flow o habagat. Dumadaloy na po. O nagkakaroon na tayo ng southwesterly surface wind flow dyan. Pero yung panahon kasi natin dyan, yung mga araw na yan, maalinsangan pa rin tayo dyan kahit na inuulan-ulan tayo. So, epekto na rin yan ng climate change po. Yan. So, sa mga nagtaka sa aking current sunlight map, ayan, okay na po. Functional na po at na-update na rin natin yung script niyan. Courtesy of time and date. So, binago kasi ng time and date yung kanyang distribution ng kanilang data ng images ng sunlight map. So, inayos na rin natin yung script. So, nasusunod na rin yung tamang oras ng sunlight time. So, yon. So, hindi na tayo magmimintis po sa oras natin, ha? At palino naman po yan at hindi na rin tayo nagmimintis sa ating galaw ng ating Earth. So yan na po at talagang papasok na tayo sa hot dry season, paghandaan na lamang po ito mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, makikita natin wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas na mga paginig. Madalas lamang ang ilang minor earthquakes. So diretso agad tayo sa data feed ng short period seismometers ni PBOX. Mula kaninang madaling araw, nagkaroon tayo ng 2 magnitude 4+. Mula kaninang 1:06 ng madaling araw, dyan sa northeast ng San Policarpio, Samar na naman. Ibig sabihin na nagkakaroon na naman tayo ng malawak na cluster earthquakes dyan sa kababayan natin, sa Dolores, paligid ng Oras at Chete hanggang Borongan, Eastern Samar. Medyo maging alisto po tayo. Pakiramdaman po natin yung mga sunod-sunod na mga pagyinig dyan dahil nagkakaroon tayo ng marami-raming cluster dyan ng mga pagyinig. Kung susukatin natin o bibilangin ang clustered earthquake dyan, nasa halos 49 total earthquakes na po tayo. Pero sa pinakapagitan po ng Dolores, yan, sa pinakapagitan po ng Dolores at Oras, ay total ay nasa 44 total earthquakes po. So mukhang dumadami po yung clustered earthquake po dyan sa baybay na ng Dolores at Oras.
o malapit sa bandang Borongan, Eastern Samar. Mag-iingat po tayo at medyo alisto at pakiramdaman natin yung mga paggagalaw dito dahil mukhang dumadami yung mga pagyinig dyan sa paligid na yan, ha. Alisto po tayo at gawin natin yung drill dahil hindi po normal ang nakikitaan natin dito sa Eastern Samar na dumadami ang mga pagyinig. Yan. At kaninang 2:18 AM nagkaroon ng magnitude 4 na naman na may epicentral depth of 15 km. So puro 15 km naman ito, malalim-lalim, pero at least intensity 2 hanggang intensity 2 pa rin ang mararamdaman ng mga taga San Policarpio po o sa paligid po ng bandang Dolores, Eastern Samar po. So yun po, ha, mas focus po yung mga pagyinig dyan sa bandang Eastern Samar region. At may mga ilang mahihinang pagyinig din sa may bandang Calatagan, Batangas dahil nagkaroon ng medyo malakas dyan nung nakarang araw na may magnitude 5 po nitong March 8 po. Nagkaroon kasi ng magnitude 5 na napagyinig dyan. So dumadami na rin yung clustered earthquake sa paligid po ng Calatagan, Batangas. So maging alisto rin tayo maging sa Metro Manila. Sa nalalabi naman, after nyan ay wala namang sumunod na magnitude 4. Pero patuloy ang mga minor earthquakes dyan sa bandang San Policarpio, Eastern Samar. Kaya maging alisto po mga folks. At kung sisilipin naman natin yung historical earthquake data for the month of March, ilan na po yung total earthquake natin? Yan. So, ang total earthquakes natin ngayong araw, 285 earthquakes na po. 270 dito ay magnitude 2.0 pataas, 13 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. Mukhang kakonti pa rin ito pero maaga-aga agad na medyo may maraming mga clustered earthquake, lalo na sa may bandang San Policarpio, Eastern Samar. Kung iso-zoom in natin sa may bandang San Policarpio, ang clustered earthquake dyan sa may bandang Eastern Samar, nasa 48 total earthquakes na po tayo. So, hindi na po normal yan, kaya pakiramdaman nyo po yung mga pagyayinig. Dito naman sa bandang Calatagan, Batangas, at least 13 o halos 15 yung clustered earthquake sa paligid, kabilang na ang bandang Occidental Mindoro po. At sa may Mindanao, so far, mukhang wala namang mga sunod-sunod na aftershocks o after small earthquakes. Yan, lalo na sa may baybayin po ng Davao Oriental. Pero wag natin pabayaan po yung mga pag-inig dyan. Maging sa may bandang Sultan Kudarat pa rin po mga puksa. Sa ngayon, medyo mas agresibo ang bandang San Policarpio, Eastern Samar at bandang Calatagan, Batangas. Medyo magpakiramdaman po natin at maging alisto anytime dahil medyo magalaw ang tectonic plate dyan sa paligid na ating binanggit. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Asahan lamang na medyo hot humid tayo sa Metro Manila at maulan naman pagdating sa may bandang Eastern Visayas at bandang Mindanao po dahil sa trough ng bagyong Sinuri. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po o magandang araw po sa ating lahat.